Okay, tayo po ay dumako na po sa isa sa pinakamahalagang bahagi po ng Sunday celebration, ang pakikinig at pagkain po ng pagkaing espiritual. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay, ang akin pong nais na i-share sa inyo ngayon ay our topic today is how to maintain a healthy faith. Paano nga ba natin mapapanatili na malusog yung pong ating spiritual o yung ating pananampalataya? Napakahalaga po kasi mga kapatid na ma-maintain po natin, mapanatili po natin yung kalakasan, yung kalusugan ng ating pananampalataya. Sapagkat ito pong pananampalatayang ito ang inaatake ni Satan. Alam niyo po, hindi tayo mapapalapit, hindi tayo maliligtas patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan, kapag lamang tayo merong religion, kapag tayo lamang ay gumagawa ng mabuti. Hindi po yun ang requirements, hindi po yun ang primary requirements para po tayo ay magkaroon ng eternal life with our Lord doon po sa langit. At ang kauna-unahan pong requirements ay yung tayo magkaroon ng tunay na pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. And I believe tayo pong lahat dito ngayon ay meron na pong tamang pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi po dapat doon natatapos. Dahil meron na po tayong tamang pananampalataya, dapat po ma-maintain po natin yung lakas, yung kalusugan, yung tibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Why? Sapagkat ito po ang titibagin, ito po ang pababagsakin, ito po ang paguguhuin ni Satanas sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Kaya gagawa siya ng mga bagay para i-distract ka, para ikaw ay i-disappoint, para ikaw ay isang araw ay manlupaypay, manghina, matisod, isang araw parang wala ka ng gana na magbasa, manalangin, dumalo sa mga gawain, pumunta ng church, sapagkat yung pananampalataya mo ay natibag, natinag, napaguho ng kaaway. Kaya po sa oras na ito ay napakahalaga na tayo po, yung ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon ay ma-maintain po natin na nananatiling matatag, nananatiling matibay, buo, at hindi po kayang paguhuin ni Satanas. Sapagkat kapag yan po'y natinag, kapag yan po'y umuga, kapag yan po ay nag-collapse, yan po ang magiging dahilan isang araw na ikaw ay mapapalayo, ikaw ay manlulupaypay, ikaw ay magsisimula na magkaroon ng maraming galit, maraming tanong, maraming question sa Panginoon. Isang araw ay susumbatan mo na ang Panginoon sa mga nagaganap sa buhay mo. Dahil yung pananalig mo sa Panginoon natinag, nag-collapse. Sapagkat hindi natin na-maintain na mas malusog, matatag, matibay yung ating pananampalataya. Okay, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. So, makikita po natin sa 1 Corinthians 16:13 na binabanggit ni Apostol Pablo na maging handa tayo. Always prepared and be firm our faith. Why? Sapagkat alam ni Pablo na gagawa si Satanas para tinagin, para ugain, para mag-collapse yung ating pananampalataya. Kaya sabi nga ni Pablo, always be prepared. Kasi pag hindi tayo handa, mabubulaga tayo ng kaaway. At kapag tayo nabulaga ng kaaway, magkukulaps yung ating malusog at matibay na pananampalataya. Kapag nagkulaps yan, ito ang magiging dahilan isang araw. Napakalaki ang magiging epekto nito sa ating buhay with our
whole family. Lalo't kapag tayo po ay padre de pamilya, kapag tayo po ay ilaw at haligi ng tahanan, tapos tayo po yung makikitaan ng ating pamilya na nanlulupaypay, ayaw mo nang sumamba, wala ka ng gana para ibalik sa Panginoon ang kapurihan, ang pasalamat, wala ka ng gana na makipag-fellowship, wala ka ng gana na gamitin mo yung buhay mo para sa Panginoon sapagkat natinag, nauga, nag-collapse ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya, iepekto ito sa ating buong sambahayan. At yun ang gustong-gusto na makita ni Satanas sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, maging handa kayo. Magpaatag kayo sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ano sabi? Kailangan natin maging matapang at magpakatibay. Natetest po ang isang tatag at tibay ng isang pundasyon ng building, isang pundasyon ng mataas na bahay, kapag ito po ay dumanas ng isang malakas na lindol. Kapag nalampasan niya ang isang malakas na lindol na pag-uga mula sa ilalim ng lupa at nanatili po na matatag yung pundasyon at hindi po nagkaroon ng crack yung pundasyon at hindi po nag-collapse, masasabi nating matibay yung pagkakagawa ng pundasyon ng building iyon. The same thing with our faith. Masasabi lang pong matibay at matatag na po ang ating pananampalataya kapag inaalaw ng Diyos minsan sa ating buhay na dumadaan tayo sa napakaraming challenges, napakaraming trials, napakaraming different kinds of problems. At nananatili pa rin tayo na nagpapatuloy ng buong katapatan sa ating Panginoon. Kahit napakarami mo nakikita na mga pangit, negatibo na naririnig mo sa kapaligiran, even in and out of the church, pero nagpapatuloy ka pa rin. Yan po ay isang senyales na yung pananampalataya natin, yung pananalig natin sa Panginoon ay talagang matibay na ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakaliwanag ang sinasabi ni Pablo. Maging handa kayo, magpaatag kayo sa inyong pananampalataya. Sapagkat, whether you like it or not, mararanasan ng bawat isa po sa atin, sa ating buhay, na titinagin, uugain ang ating pananampalataya. Pero ang tanong, handa ka pa rin bang magpatuloy na sumunod ng may katapatan sa ating Panginoon? Pero pag na-overcome po natin mga kapatid, yung mga pagkakataong iyon na inuuga yung ating pananampalataya ng dahil sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, sa iba't iba natin nakikita, iba't iba nating napapakinggan, iba't iba nating nararanasan ng mga negatibo, pero nagpatuloy pa rin po tayo. Ito po isang napakalaking indikasyon na talagang matibay yung pundasyon ng ating pananalig sa Panginoon. Okay, how to maintain a healthy faith. Ito na po yung mga makatutulong sa bawat isa po sa atin para mamintin na po natin, para mapanatili po natin yung ating matibay na pananampalataya sa Panginoon. Sino po sa inyo ang nagnanais na maging matibay, maging matatag yung ating pananampalataya? Lahat po tayo mga kapatid. Kasi kapag hindi po natin to ninais, tayo rin po ang maaapektuhan. Pero kapag ito ay ninasa natin, naging desire natin to be healthy faith, alam niyo po, ang benepisyo po nito ay napakalaki po sa ating mga buhay. Number 1, para po ma-maintain po natin yung ating tinatawag na malusog at matibay na pananalig, pananampalataya sa Panginoon, listen ears.
Always listen ears. Dapat po yung ating mga tengang ito laging nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat po yung ating mga tengang ito lagi po nakakonek sa mga bagay na napapakinggan natin para lalo't higit yung ating pananampalataya mabuild, mamold sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang isang mananampalataya kapag dumating sa buhay niya na wala na siyang gana na makinig ng salita ng Diyos. Wala na siyang ganang pumunta sa mga lugar na kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Tulad nung lugar na ito, dito magpapasimula na ang kanyang pananampalataya unti-unti magkukulaps. Pero po mga kapatid, ang isang mananampalataya na lagi po talagang sabik, laging uhaw na makapakinig ng salita ng Diyos, yan pong mananampalatayang iyan, ang patuloy po na lulusog, titibay, lalago ang kaniyang pananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng aklat ng Matthew chapter 4, verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula o namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? Na sinabi po ng Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 4 na nasusulat, ang tao'y hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ay kita po natin mga kapatid, na binibigyan po dito ng diin ng Panginoon na yung buhay nating ito ay hindi lang tayo magiging masaya, magiging matatag, magiging payapa na mabubuhay sa ibabaw ng mundong ito sa pamamagitan lamang ng mga pagkaing literal. Kundi binibigyan diin ng Panginoon ang original na meaning na gustong patungkulan ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4. Higit sa lahat, makapamumuhay tayo ng may kapayapaan, may tunay na kaligayahan, may tunay na kalakasan, may tunay na pagpapala sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos na matatagpuan sa banal na kasulatan kapag ito ay lagi natin pinagtutuunan na binabasa at pinakikinggan. Kaya po ang tunay po na satisfaction ng isang buhay talaga na may malalim na kahulugan, may malalim na kapanatagan, kapayapaan, kasiyahan at katagumpayan ay sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya wag po nating hahayaan na tayo po'y dumating isang araw na parang nanghihinawa na tayo. Parang dumating isang araw sa buhay natin, wala ka ng gana na makinig ng salita ng Diyos. Wala ka ng gana na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagkat yan ang inilalagay, iniuudyok ng kaaway sa buhay ng isang manampalataya na ikaw ay tabangan, na ikaw ay tamarin, na ikaw ay mawalan ng gana na magbasa at makinig ng salita ng Diyos at kainin ka na ng maraming kaabalahan sa buhay. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Sapagkat kapag ang isang manampalataya ay nawalan na ng ganang makinig, mag-aral, magbasa ng Word of God, yan ang pasimula na ang kanyang pananampalataya ay magiging mabuhay. Isang araw, magkukulaps ang kanyang pananampalataya. Naalala ko po yung sabi ng Romans chapter 10, verse 17. Faith comes from hearing and hearing the Word of God about Jesus Christ.
ang pananampalataya po palang totoo ay hindi magsisimula sa anumang bagay. Magsisimula ang tamang pananampalataya kapag ang isang tao ay nakapakinig ng mabuting balita, salita ng Diyos na ipinapangaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga po yung ating tenga ay lagi po nakapokus sa paikinig ng salita ng Diyos sapagkat ito ang magpapatibay, magpapatatag ng ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Ngunit maraming tao nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman ginagawa ang napakinggan. Tama po ba yon? Maraming tao nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman niya inia-apply, hindi naman niya ipinamumuhay yung salita ng Diyos na kanyang napakinggan. At yan po'y binanggit ni Apostol Santiago. Sabi po ng Santiago chapter 1, verse 22 to 24, ito po ang sabi ni Apostol Santiago. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Napakasakit po na tayo po ay maranasan po nating madaya, malinlang. Pero ang masakit po, sinasabi po ng salita ng Diyos, isinulat ni Apostol Santiago na kapag po pala ang salita ng Diyos ay pinakikinggan lang natin, pero hindi natin to ipinamumuhay, binabaliwala lang natin, pinakikinggan lang natin, sabi ni Apostol Santiago, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Sabi pa po niya sa verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad lamang ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang sarili. Ganun po i-define ni Apostle Santiago yung pong mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, napakinggan, pero hindi naman po ipinamuhay, hindi naman po ini-apply, dinadaya lang niya ang kanyang sarili para lang siyang taong humarap sa salamin na matapos makita yung kanyang sarili, pagdakay umalis na. Kasi po, ang pakikinig ng salita ng Diyos, nakikita po natin yung ating sarili. Kaya nga po minsan nasasaktan tayo, na-open tayo, umbaga parang minsan ay sumasama yung loob natin. Bakit ganon? Parang pinatatamaan tayo ng tagapagturo, ng preacher. Yung po talaga ang cause. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito po'y salamin ng ating buhay. Ipakikita po sa atin ng Diyos habang tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos kung ano yung ginagawa nating mali, kung ano yung ginagawa nating lihim, kung ano yung ginagawa nating mga kasalanan, ipasasalamin sa atin ng Diyos. Kaya mamamangha tayo, magugulat tayo habang nagbababad tayo sa salita ng Diyos, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikita po natin yung ating sarili hanggang sa kasulok-sulukan ng ating pong isip at damdamin. Kaya po kung ito po ay susundin natin, ipamumuhay po natin, ito po ang magpapatibay at magpapalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. At yun po, ang dulot po nun ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tanong, ano ang mangyayari sa mga tao na nakikinig at nagsasagawa matapos mapakinggan ang salita ng Diyos? Kanina po binanggit ni Santiago na ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos pero walang dating, hindi ipinamumuhay, ay para lamang isang taong humarap sa salamin na tapos makita yung kanyang sarili, umalis na. Pero ano naman ang magaganap sa isang tao na matapos mapakinggan ang salita ng Diyos? Right on the spot, ito'y kanyang tinanggap at ipinamuhay.
Sabi po ng Santiago chapter 1 verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang takapakinig lamang, na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Ano po ang magaganap? Ano po ang magiging resulta sa isang taong matapos makapakinig, hindi nananatiling tagapakinig lamang, kundi matapos siyang makapakinig ng salita ng Diyos, pinalalaya siya ng salita ng Diyos, kinukonvict siya ng Word of God, inia-apply niya yung salita ng Diyos na napakinggan niya, yung mga taong iyan, sabi ni Santiago, sa Santiago chapter 1 verse 25, yung mga taong iyan na matapos makapakinig, right on the spot, ina-apply, ipinamumuhay, yung mga taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Hallelujah! Sino po dito gustong pagpalain ng Diyos lahat ng ating gagawin? Ang susi po pala sa bawat napapakinggan natin ng mga salita ng Diyos, sa bawat isang tagapagturo at tinawag ng Diyos tagapangaral, kapag ito ay ina-apply natin minsan kahit mahirap, nakikita ng Diyos mula sa langit ang bawat isa po sa atin, na matapos po tayo makapakinig ng salita ng Diyos, minsan parang labag sa ating kalooban, minsan parang kumukontra tayo, pero tayo po ay nagpapakumbaba at sumusunod sa Panginoon. Ipinamumuhay natin ang kanyang salita. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang mga taong iyan ang pagpapalain sa lahat ng kanyang gagawin. Kaya alam na po natin mga kapatid, hinding-hindi pagpapalain ng Diyos. Kahit pala tayo'y lagi nakikinig, lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, pero wala po tayong ginagawang pagsunod. Ang pinaiiral pa rin po natin yung gusto natin, hindi yung will ng Lord. Hinding-hindi tayo magpa-prosper kapag ganyan. But, kapag tayo marunong sumunod sa mga salita ng Diyos na napapakinggan natin, nakikita yun ng Diyos, hahabulin tayo ng pabor at pagpapala ng Diyos. Sapagkat yan ang nais niya. Ikalawa po na magpapanatili ng paglago, pagtatag, at magiging malusog yung ating pananampalataya, always obedient pit. Yung lagi po tayong handa na yung ating mga paang ito ay sumunod. Gamitin natin yung ating mga paa na atin po itong sisimulan na ihahakbang sa mga lugar na kung saan, yung mga lugar na pupuntahan po natin, susundin po natin ang kalooban ng Diyos. Gagamitin po natin yung paang ito sa mga lugar na kung saan nandoon ang plano ng Diyos, nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya po atin pong bigyan ng best clap offering ang Panginoon sapagkat sa umaga pong ito, inihakbang natin ang ating mga paa. Tayo po'y nagtungo sa lugar na ito na kung saan sa lugar na ito naranasan natin ang presensya ng Diyos sapagkat sa lugar na ito, dahil dinadala po natin ang ating mga paa sa lugar na ito, dito po titiyain ko po sa inyo na titibay, lalago, lulusog yung ating pananampalataya. Sapagkat sa lugar na ito, narito po ang presensya ng Diyos. Lagi po natin pakaasamin na yung ating mga paa, lagi pong tama yung ating pinatutunguhan. Sabi po doon sa Matthew 18 verse 20, for where 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of us. Saan man daw may 2 o 3, kahit 2 o 3 lang, na nagsasama-sama sa isang lugar, nagpupunta sila, tumutungo sila sa isang lugar, na nagsasama-sama sila, hindi sa para kanino paman,
ang kanilang pagkasama-sama ay para sa Panginoon, para sumamba, para magpuri, para mag-aral ng salita ng Diyos, para manalangin. Ang pangako ng Panginoon, I am in the midst of us. Ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Alam niyo po, kapag nasa atin pong kalagitnaan ang presensya ng Panginoon, sa atin pong pagkasama-sama, ang epekto po nun, kapayapaan, kaaliwan, kalakasan, katatagan ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na talagang yung ating mga paang ito, lagi po natin talagang ihakbang. Lagi po talaga natin talagang itungo sa mga lugar na kung saan tayo po'y magkikita-kita, tayo po'y magsasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon para sama-samang manalangin, para sama-samang sumamba, para sama-samang magpuri, para sama-samang maglingkod, sapagkat kung nasaan ang mga anak ng Diyos, kung nasaan ang mga lingkod ng Diyos, sabi ng Panginoon, kahit dalawa lang, kahit tatlo lang, ang pangako ng Panginoon, ako ay nasa inyong kalagitnaan. At kapag ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan, pupuspusin tayo. Mararanasan natin ang divine presence ng Panginoon at ang epekto nun, yung pananampalataya natin, marirevive, marirestore, lulusog, titibay, tatatag, sapagkat lagi natin nararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. May tanong po, ano po ang pinakamagandang tanawin sa paningin ng Diyos? According the Holy Scripture, ang pinakamagandang tanawin sa paningin ng Diyos mula sa kanyang trono sa kalangitan ay ang mga taong humahayo, ang mga taong ginagamit ang kanyang paa, ang kanyang sarili, para dalhin ang mabuting balita, para ipahayag sa bawat isang tao na wala pang alam sa mabuting balita ng pag-ibig at pagpapatawad kaligtasan ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng aklat ng Isaiah chapter 52 verse 7? Isaiah 52 verse 7, O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng mabuting balita. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sayon ang Diyos mo ay naghahari. Tingnan niyo po, O kay gandang pagmasdan sa paningin ng Diyos, ang mga sugo, ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, na ang kanilang paglalakbay, na ang kanilang patutunguhan kahit saang lugar, ay daladala nila ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, para ibahagi sa bawat dako, sa bawat sulok ng daigdig, sa bawat isang tao, para i-share ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Ito ang pinakamaganda na tanawin sa harap ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na yung ating mga paang ito, magamit po natin para po sundin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Napakahalaga po yung ating mga paa ay lagi po natin inihahakbang patungo sa mga lugar na kung saan nagtitipon-tipon, nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos. Sapagkat pangako ng Diyos, kahit dalawa lang, kahit tatlo lang, na nagtitipon-tipon nang dahil sa pangalan ng Panginoon, nandun siya sa kanilang kalagitnaan. At kapag lagi natin napipil, nararanasan ang presensya ng Panginoon,
Hindi po pwede na yung ating relasyon, yung ating pananampalataya ay hindi tatatag, hindi titibay, hindi lalalim, hindi lalago. Sapagkat yan ang epekto ng nasusok tayo ng divine presence of God. Napakasarap ng lagi natin nararamdaman, lagi nating na-experience ay yung divine presence of God by the power of the Holy Spirit. Praise God. And then next, para lalong lumusog, tumibay yung ating pananampalataya sa Panginoon, always concentrated eyes. Dapat po palagi na nakatuon, nakapokus ang ating paningin, walang iba sa ating Panginoon lamang. Lagi natin dapat makita yung kabutihan, yung kadakilaan, yung sakripisyo, yung pag-ibig ng Panginoon na ginawa sa ating mga buhay. Every time na tayo po'y nag-iisa, anuman yung ating pinagdadaanan, anuman yung ating sitwasyon sa buhay, always concentrate our eyes, spiritually eyes, na lagi natin makita yung sakripisyo, yung pag-ibig, yung hirap, na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Na hindi natin makita yung mga bagay na ginagamit ni Satanas para tayo panlupaypayin, para tayo panghinain, para tayo i-discourage, para tayo i-disappoint. But, ang makita natin lagi yung ginawa na sakripisyo at pagmamahal ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat yan ang palaging magpapaunawa sa atin na napakabuti ng ating Panginoon. Wala pa tayong ginagawang mabuti, pero ibinigay na niya at iniregalo niya ang kanyang bugtong na anak. At ang ating Panginoon, isinacrifice niya ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Wala pa tayong ginagawang tama. Kapag lagi yan ang tuon ng ating paningin sa bawat pagkakataon, hindi tayo manlulupaypay, hindi tayo hihinto, hindi tayo manlalamig. Bagkus, papalitan mo yan ng tapat na pagsunod, tapat na paglilingkod, sapagkat laging nakatuon ang ating mga mata sa hirap, sakripisyo, pag-ibig na ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Sabi po ng Kawikaan chapter 4 verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Mga kapatid, wag na wag nating babalikan tanawin yung nakaraan. Sapagkat karamihan ng mga nakaraan ay mga malulungkot at mahasakit na experience sa ating buhay. Past is past. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, palaging sa hinaharap ang tuon ng ating paningin. Lalo kapag tayo nag-iisa, nalulungkot, wag na wag nating babalikan pa na tanawin yung mga mapapait, malulungkot, mahasakit na karanasan natin sa buhay. Sapagkat gagamitin lang yun ni Satanas para tayo hilahin, papalayo sa Panginoon. Panlulupaypayin lang, palulugmukin lang ang iyong pananampalataya kapag binalikan mong tanawin yung mga nakaraan na malulungkot, masasakit. Pero sabi ng Diyos, palaging sa hinaharap ang tuon ng iyong pananaw. Anong ibig sabihin na laging hinaharap? Yung magagandang pangako ng Diyos. Lagi mong iisipin yung mga pangako ng Diyos na sinabi sa iyo, binitawan sa iyo. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Tayo po lahat ay patungo sa isang napakagandang sitwasyon sa piling ng ating Panginoon. Yun po yung pakakaasamin natin, mga kapatid. Tayo po ay temporary lamang na mga manlalakbay sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid. Huwag nating pakakayakapin ang mundong ito sapagkat napakaraming tao masyadong niyayakap ang mundong ito na parabagang sa kanyang ginagawa ay parabang hindi na siya aalis sa mundong ito. Masyado niyang ibinuhos, masyado talaga siyang nagpakalugmok sa mundong ito. Pero hindi niya alam, sabi po ng Bilbia,
Tayong lahat ay manlalakbay lamang sa daigdig na ito. Minsan lang tayong dadaan sa daigdig na ito at pagkatapos noon, hindi na natin babalikan ang ating pinagdaanan sa mundong ito. At pagkatapos ng ating pagdaan sa mundong ito, meron tayong patutunguhan na dalawang lugar. Either eternal punishment and eternal life with our God, with our Lord. Doon natin ipopokus, mga kapatid. Doon natin ipopokus yung ating pananaw sa nag-iintay sa atin na ating Panginoon na nangako na siya'y babalik at sa kanyang babalik at sa kanyang pagbabalik, sinabi niya, kukunin niya at babalikan niya ang lahat ng tapat na nanampalataya at sumunod sa kanyang kalooban. At kapag tayo po'y nandoon na sa tarangkahan ng kalangitan at tayo po'y papasok na, mga kapatid, ang sasabihin lang ng Panginoon, hindi ka tatanungin kung anong relihiyon mo. Hindi ka tatanungin kung ano ang nagawa mo sa mundo. Hindi ka tatanungin kung ano ang narating mo. Ang sasabihin lang ng Panginoon, sa bawat isa sa atin na tayo ay papasok na. Well done, my good and faithful servant. Dalawa lang pong words ang babanggitin ng Panginoon. Halika, pumasok kayo. Kayong aking mabuting lingkod at tapat na lingkod. Ito po ang ninanakaw at inaalis ni Satanas sa atin. Yung maging mabuti tayong mga lingkod, mga manampalataya at tapat na mananampalataya. Tinatanggal niya ang katapatan sa atin. Tinatanggal niya ang ating pagiging mabuti na mga tagasunod ng ating Panginoon. Nang dahil sa maraming bagay na iparirinig niya, ipatatanaw niya, at yung ating mga paa ang nais ni Satanas ay dalhin tayo sa mga lugar na kung saan ang pinararangalan ay ang sanlibutan, hindi ang Panginoon. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa atin sapagkat tayo lagi naglalaan ng oras at panahon para dalhin ang ating mga lugar na ang ating mga paa kung saan sa mga lugar na yon nandoon kasama natin ang Panginoon. Kayino dapat ituon ang ating paningin? Hebrew chapter 12 verse 2a, walang iba kundi kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa ating Panginoong Kristo lamang lagi nating i-focus ang ating paningin, ang ating isip sa kanyang kadakilaan, kabutihan, pag-ibig, pagmamahal, sacrifices. Lagi nating isipin, lagi nating tanawin, spiritual eyes, spiritual mind, yung habang hinahagupit siya, habang ipinapako siya sa krus, habang pasan-pasan niya yung krus na napakabigat, na nadadapa, sinisipa nila, hinahagupit, binubugbog, at nung nakapako na siya, patuloy na nilalait siya, pinagtatawanan siya, inulos siya, nauuhaw siya, ang pinainom sa kanya ay isang suka na nilagyan ng mapait na apdo. Lahat yon tiniis ng ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Ito, kapatid, yung lagi natin tanawin, lagi natin isipin yung kadakilaan, kabutihan, sacrifices ng ating Panginoon para yung ating pananampalataya ay patuloy na maging matatag, maging malusog, maging matibay, hindi maging mabuhay. Sapagkat diyan titibay, tatatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sa mga panahon po na ako po ay dumarating din po sa panahon sa buhay ng inyong lingkod na nadidisappoint ako, nadidiscourage, ako po'y tao din, nanlulupaypay ng hihina. Pero kapag inaalala ko po, sa isip ko, sa damdamin ko, at tinatanong ko po yung mga ginawang sacrifices, pagmamahal ng ating Diyos, ang ating Panginoon, nanliliit po ako. Kaya nakapagpapatuloy po ako.
Pag dumarating na ako po ay nadidiscourage sa akin pong paglilingkod, lagi ko lang pong iisipin, lagi ko lang pong tatanawin yung kadakilaan at kabutihan at pag-ibig ng Panginoon na ginawa niya para sa atin. Kagad po napapawi. Iisip ko, wala pang isang patak na dugo na lumalabas sa paglilingkod ko. Although minsan nalulungkot, nasasaktan, nadidisappoint, pero ang Panginoon nga, halos lahat ng dugo, lahat ng tubig sa katawan, lumabas nung siya po'y napako sa krus. Emotionally suffering, mentally suffering, physical suffering, lahat po yun naranasan ng ating Panginoon. Tayo po minsan napapagod lang. Tayo po minsan nalulungkot lang. Tayo pa kaya ang makaranas ng pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Talagang hindi kayang tapatan, hindi kayang tumbasan yung sacrifices, yung hirap mong pinagdaanan, yung pag-ibig mong ipinalasap sa amin. Salamat po, Father God. Salamat, Panginoong Jesus. Kaya nare-restore, kaya nare-revive yung aking pong pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, I challenge to all of you na normal sa bawat isa po sa atin. Dadaan po tayo sa mga discouragement. Dadaan po tayo sa mga disappointed time. Pero mga kapatid, lagi mo lang ituon. Lagi mo lang ituon ang iyong mata. Lagi mo lang ituon ang iyong isip sa lahat ng kabutihan at sacrifices na ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa ating lahat. Hindi ka hihinto, hindi ka manlulupaypay, bagkus magpapatuloy ka ng buong katapatan para sa kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. And then next, always ready lips. Dapat po laging handa yung ating mga labi. Laging handa yung ating mga labi na magsaysay, magdeklara, mag-pronounce, magsalita ng mga bagay patungkol sa kabutihan ng Diyos para yung mga tao sa paligid natin ay mapagpala. Dapat po laging handa yung ating mga labi na magpasalamat, magpuri, magsaysay ng mabuting balita para sa maraming tao. Dapat po laging handa yung ating mga labi sa panahon na ikay nalulungkot, nag-iisa, nadidisappoint, na patuloy na paparangalan mo, pupurihin mo ang Panginoon Diyos sa iyong buhay. Sa kabila ng pinagdadaanan mo ay hindi maganda. Naalala ko po si Prophet Habakuk. Habakuk chapter 3. Kung nagkakamali. Sabi po ni Prophet Habakuk, ito yung panahon na nagkakaroon ng great famine worldwide. Walang tubig, namamatay ang mga pananim, namamatay ang mga alagang hayop sapagkat wala ng damo na tumutubo, sapagkat walang tubig sa mga ilog, walang tubig na bumubukal, walang tubig na walang ulan. Kaya natutuyo ang mga pananim, natutuyo ang mga halaman at namamatay ang mga alagang hayop. Pero sabi ng lingkod ng Diyos na si Habakuk, kahit daanan ng salot ang aking mga pananim, kahit mamatay ang aking mga alagang baka, tupa, kambing, kahit wala akong anihin sa aking sakahan, sabi po ni Prophet Habakuk, patuloy pa rin akong magpupuri, magpapasalamat, susunod ng buong katapatan sapagkat ikaw lamang ang aking Diyos, Ama, nakarapat dapat kong parangalan at papurihan. Praise God. Sa kabila po ng negatibo ang kanyang pinagdadaanan, sa kabila po na naghihirap siya, sa kabila po na merong salot, sa kabila po na walang aanihin, sa kabila po na namamatay ang kanyang mga iba't ibang uri ng mga alagang hayop, sa kabila po na siya isang lingkod ng Diyos,
na alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos, pero baliktad ang pinagdadaanan ni Prophet Habakuk. Pero ang kanyang labi ay patuloy po nagsasaysay na nagmumula sa puso, na nagpapasalamat, nagpupuri, nagbabalik ng parangal sa Diyos na sinasabi niya, sa kabila ng lahat ng itong nagaganap sa aking buhay, na napakahirap at napakasakit, na wala na halos makain, halos ako'y bankrupt na, pero aking Panginoon Diyos, patuloy kitang paglilingkuran, patuloy kitang papupurihan, patuloy kitang susundin ng buong katapatan. Hallelujah! Kaya po yung pananampalataya ni Prophet Habakuk na natiling matibay, na natiling matatag, sapagkat anuman ang senaryo sa buhay niya, ginagamit niya ang kanyang labi upang magdeklara, upang mag-pronounce, upang magsalita ng mga bagay na makapagpaparangal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, anuman ang nangyayari minsan sa buhay mo, anuman ang nagaganap sa kapaligiran, anuman ang mga negatibong pinagdadaanan mo sa buhay, kapatid, I challenge you. Patuloy mo lang gamitin ang labi mo. Pasalamatan, papurihan, parangalan ng Diyos. Sapagkat yan ang patuloy na magpapatibay, magpapatatag ng ating pananalig sa Diyos. Yan po yung isang ginagawa ko lang po sa buhay ko. Sa dami ko pong pinagdaanan ng mga pagsubok at challenges ng buhay until now, pero lagi ko lang po siyang pinararangalan, pinasasalamatan, pinapupurihan sa pamamagitan ng aking mga labi na nagmumula sa aking puso. Instead na magreklamo, instead na magmormoning, instead na hanapan ng Diyos, pero Lord, salamat. Salamat po sa inyong patuloy na kabutihan, kadakilaan na ginagawa sa aming buhay. Patuloy lang po natin pasalamatan ng Panginoon. Patuloy lang po natin parangalan ng Panginoon. Huwag na huwag po tayong magrereklamo at magtatanong sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay alam at pinahintulutan ng Diyos, at meron siyang great purpose sa iyo at sa akin kung bakit mo nararanasan yan. Lahat ay merong layunin ang Diyos kung bakit nagaganap ang mga bagay na yan. Pero ang pinakamaganda, yung labi natin ito na mula sa ating puso, patuloy natin siyang pasalamatan, parangalan, papurihan. At yun ang patuloy na magpapatibay ng ating pananampalataya. Kapag matibay at malusog at matatag ang ating pananampalataya, makapag-iisip ka ng tama, mararamdaman mo ang kapanatag at kapayapaan. Magkakaroon ka ng kasiyahan sa buhay. Why? Sapagkat iyon ang dulot ng isang matatag at matibay na pananampalataya sa Diyos, anuman ang iyong pinagdadaanan sa buhay. Praise God! Meron pong isang lingkod ng Diyos na hindi marunong magsalita, pero meron siyang inusal na panalangin sa Diyos. Di sa marunong magsalita. Maaaring ito po'y mahiyain, kimi, laging tahimik, pero meron siyang isang prayer sa Panginoon. Ito po ang sabi niya sa Awit 51 verse 15. Awit 51 verse 15, sabi po niya, tulungan mo akong makapagsalita. Kasi hindi nga po siya marunong magsalita. Mahiyain siya. Marami pong ganyang tao, marami pong ganyang mga manampalataya. Kung hindi mo tanungin, hindi magsasalita. At limitado ang kanyang pagsasalita. Lagi po siyang nahihiya. Lagi po siyang takot magsalita. Lagi po siyang kimi. Pero ito pong anak ng Diyos na ito pong lingkod ng Diyos na ito, sa aklat ng Awit 51 verse 15, sabi po niya, Lord, tulungan mo ako makapagsalita. Humihingi po siya ng karunungan na matuto siyang magsalita. Pero ano po yung purpose? Bakit niya po ito hinihingi sa Diyos? Sabi po diyan, at pupurihin ka sa gitna ng madla. Nakaka-amaze, nakaka-bless. Isang mananampalataya
na hindi marunong magsalita, humihingi ng karunungan na magkaroon ng karunungan magsalita, pero kaya niya pala hinihingi ito kapag siya po'y nagkaroon na po ng lakas ng loob, karunungan magsalita. Ang gusto po niya sa bawat pagkakataon, sa gitna ng mga tao, patuloy niyang pararangalan, patuloy niyang papupurihan kung gaano kadakila ang Diyos sa kanyang buhay para magamit siya to inspire sa napakaraming tao. Kapatid, gamitin po natin yung ating mga labi. Gamitin po natin yung ating mga labing ito para po patuloy po sa gitna ng ating mga kausap, ng ating mga kapwa at mga mahal sa buhay, ay ating pong ma-highlight kung sino ang ating Panginoon, kung gaano siya kadakila at kung gaano siya kabuti. Napakahalaga po na yung ating mga labing ito ay lagi nating ginagamit para po ang Diyos ang maparangalan at mapapurihan sa ating mga buhay. Always ready lips to testify sa kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And then last point, always dedicated heart. Mga kapatid, napakahalaga po na laging yung puso po natin ay dedicated para sa Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, mahirap man yan, magaan man yan, nakakapagod man yan, lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, gawin natin to ng mayroon pong pagmamahal at pag-ibig. Sapagkat ito ang lubos na makapagpapatatag at makapagpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Wag na wag po nating gagawin ang isang bagay na alam nating ginagawa ito para sa Panginoon na napipilitan lamang tayo. Parang nabibigatan tayo. Mag-pray tayo sa Lord na magawa natin ang isang bagay kahit mahirap, kahit may sacrifices, o parang kahit ikaw na lang ang gumagawa. Huwag kang madidisappoint sapagkat napakatuso, napakadaya ng kaaway. Napakarami niyang bulong na ibubulong sa iyo at sa atin para ikay panlupaypayin, para ikay pahintuin sa iyong ginagawa para sa Panginoon ng may pag-ibig. Pero ang gusto ng Panginoon, sa lahat ng ating gagawin, ginagawa natin ang isang bagay, hindi lang sa isip, kundi nagmumula sa ating puso. Ano ang sabi ng 1 Samuel 16:7? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit ang puso, sa puso tumitingin si Yahweh. Tayo po kapag merong iha-hired, tayo po kapag merong mga pipiliin ng tao, laging sa panlabas na appearance tayo nakatingin. Pero sabi ng Diyos, kayong mga tao, kapag pipili ng isang gusto ninyong piliin, sa labas na katangian kayo nakatingin. Pero ako, sa puso ako nakatingin. Kaya mga kapatid, ang Diyos po na nasa langit, nakaupo sa kanyang trono, lagi nakatuon ang kanyang paningin sa puso mo at sa puso natin lahat. Bakit mo ginagawa ang isang bagay na yan? Bakit mo ginagawa ang isang bagay na yan na alam mong yang ginagawa mo na yan ay para sa Panginoon, para sa kanyang gawain? I-check mo ang puso mo kung ano ang laman ng puso mo. Diyan nakatingin ang Panginoon. Always dedicate our hearts sa lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. At kapag nakita ng Diyos na yung ating puso ay tumpak at ayon sa kanyang kalooban, ang Diyos ang gagalaw at kikilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At ang nais ng Diyos, ang lahat ng ating ginagawa ay gawin nating may pag-ibig. Mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, wag nating gagawin na napipilitan lang tayo. Dahil inutusan lang tayo, dahil ipinagawa lang sa atin, gawin natin yan na may pagmamahal at pag-ibig dahil sa Panginoon.
Ang napakasarap po na paglilingkod o napakasarap po na meron tayong ginagawa. Kahit ano pa yan, ginagawa mo yan ng may pag-ibig. Dahil alam mo kaya mo ginagawa yan para sa Panginoon. Naalala ko po, ako po'y bata pa at the age of 15 years old. Yung aking pong pastor noon, masayang-masaya po ako na alalay niya po ako. Ako yung tagapagdala ng bag niya. Pag inutusan niya po akong iayos yung mga upuan sa Bible study, siya po akong ginagawa ko po yun. Dahil alam kong hindi ko yung ginagawa dahil lang sa pastor ko, ginagawa ko yun dahil una sa lahat para sa Panginoon. Kapag pupunta po sa ibang probinsya, magmimisyon, ako po magiging bantay ng church doon sa Baliwag. Kahit hindi niya ako inutusan, yung kanyang kwarto, yung church, lilinisin ko po yun. Kasi ginagawa ko yun hindi para kay pastor, kundi ginagawa ko yun para sa Panginoon. At nakita ko po yung maliit na bagay na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon na dating alalay, dating tagasunod, dating nakasuporta, dating tagalinis ng church. Maliit na bagay, pinakahamak na ministeryo, pero ginawa ko po ng masaya, ng may pagmamahal para sa Panginoon. Hindi ko akalain na ang Diyos ay tatawagin akong bilang isang pastor. Kapag nakita po ng Diyos yung puso natin sa mga bagay na maliliit na ginagawa natin, na kaya natin ito ginagawa ng may pagmamahal, hindi lang para sa tao, kundi para sa Diyos, ang Diyos po ang mag-a-appoint sa atin. Titinan muna po tayo ng Lord. Kaya nga po sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay lalo't higit na mapagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Pero kung yung maliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan, how much more na pagkakatiwalaan tayo sa mas malaking bagay. Kaya napakahalaga po mga kapatid, anuman po sa ngayon yung ating ginagawa. Kahit yan ay sa tingin po natin ay pinakamababa na antas ng paglilingkod sa harapan ng Diyos, pero hindi natin yan ginagawa para sa tao, para kay pastor. Ginagawa natin yan una sa lahat para sa Panginoon, sapagkat bunga yun ng ating pag-ibig. Ang Diyos po'y hindi natutulog. Kung paano tayong pinagkatiwalaan sa mas maliit na bagay, mapagkakatiwalaan tayo sa mas malaking bagay. Kaya mga kapatid, ang mahalaga po dito, gawin natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin without complaint, without murmuring. Gawin natin to na may pagmamahal para sa Diyos. Nais ng Diyos ang lahat ng ginagawa ay gawin nating may pag-ibig. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, kapag lahat ng ating ginagawa sa loob at labas ng church na ito, ang pinaka-motive nun, pagmamahal para sa Diyos, wow! Grabe po ang magiging impact sa church na ito, even po sa mga tao sa paligid natin. Kapag lahat ng ating motibo, kaya natin ginagawa dahil una sa lahat, mahal natin ang ating Panginoon. Pero kapag dumating sa point na kailangan natin ginagawa ang isang bagay, dahil parang nanghihinawa ka na, napapagod ka na, nagsasawa ka na, napipilitan ka na lamang, yan po ang gustong-gusto ng kaaway. At yan po ay wala tayong mararanasan na highly favor mula sa Panginoon, sapagkat hindi po yan makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Pero sa lahat ng ginagawa natin, nakikita ng Diyos ang puso natin, ginagawa mo yan may pag-ibig, grabe po ang magiging balik ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Praise God! Dito na po ako magtatapos mga kapatid. Punta po ako sa application.
Paano po natin i-apply yung ating pong napakinggan na mensahe? Number 1, always listen to God's Word. Para po maging matatag, maging malusog ang ating pananampalataya, lagi po natin pakinggan, basahin ang salita ng Diyos. Wag na wag po tayong hihinto sa kasipagan, katyagaan na pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Second point, let's focus our eyes on Jesus Christ. Kapatid, kapag dumating sa buhay mo na parang nanghihinawa ka, parang nadidiscourage ka, nadidisappoint ka sa maraming bagay, ituon mo lang ang iyong paningin, ang iyong spiritual eyes sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng sacrifices, hirap niya na tiniis, alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin. Inibig niya tayo kahit wala pa tayong ginagawang mabuti. Marirevive, marirestore yung lahat ng ating reklamo sa Panginoon. And then third point, let's step our feet and share the gospel. Lagi natin ihakbang ang ating mga paa para ibahagi ang mabuting balita. Gamitin po natin ang ating mga paa para maibahagi ang mabuting balita sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. Always use our lips to share the word of God. Kapatid, kahit busy ka, kahit abala ka, nasaan ka man, wala tayong po pwedeng idahilan. Yung labi natin, pwede natin magamit sa lahat ng ating mga tao na meron tayong koneksyon, sa ating mga kasama sa pang-araw-araw. Magamit natin yung ating labi para ating maikwento kung gaano kabuti si Jesus sa ating mga buhay. And then, last point, in everything we do, let's do it for God as a result of love. Sa lahat ng ating gagawin, gawin natin to para sa Diyos na may pag-ibig. Kapatid, yan po yung 5 na application na sa mensahe ngayon na ating napakinggan. Nawa, mga kapatid, ito po'y ating pong maipamuhay, mahakbangan, at napakalaki po ang impact na maidudulot po ito sa atin.